Hey Goodisms! Welcome back to another episode of Goody Yeti's Virtual Digest. Ngayon, pag-uusapan natin ng isang major transition na marami sa atin ang pinagdaanan. Mula sa corporate world, papunta sa freelancing setup. Ano nga ba ang maranasan mo sa pagbabagong ito? Unahin natin ang support system. Sa corporate setup, andyan ang supervisor mo para sa questions mo with regard to your job. Andyan ang HR for your questions with regard to your benefits and privileges as employee. Andyan din ang IT na handang tumulong sa iyo para sa iyong technical at computer issues. Huwag natin kalimutan sila kuya at ate guard para sa security at ang maintenance staff para naman sa cleanliness ng ating paligid. Pero sa freelancing, ikaw na ang maging lahat ng yan. Kailangan mong matutunan ang mga bagay na yan on your own. Parang survival of the fittest, di ba? Maraming freelancers ang unang naramdaman ang pagdaramdam kapag nakaproblema sila kasi wala silang matanungan at nahinga ng tulong. Kaya importanteng mag-build ng network of fellow freelancers o maghanap ng online communities na pwedeng makatulong sa'yo. Next is training. Sa corporate world, may structured training ka na usually may trainer or mentor. Sobrang valuable nito kasi ang dami mo matutunan mula sa kanila. Pero sa freelancing, kadalasang 1 to 3 days of training lang mula sa client mo. Pagkatapos, good luck na lang sa'yo. Parang biglang nahulog ka sa swimming pool, right? Kailangan mo na lang magtampisaw. Kaya napakahalaga na maging proactive. Mag-research, mag-aral ng bagong skills, at huwag matakot magtanong. Maraming online courses at resources na available. Kaya kahit nag-iisa ka, hindi ka talaga nag-iisa. Gets mo ba yun? Isa pa, ang chill moments with office mates. Yung mga tsikahan during lunch breaks or after office hangouts, ang saya, di ba? Sabi nga nila, ang tunay na kasiyahan ay nasa kwentuhan. Sa freelancing, medyo malungkot. Kadalasan, ikaw lang ang kasama ng laptop mo. Wala nang lunch break na may kwentuhan, kaya subukan mong mag-join ng mga virtual hangouts o online communities. Dito, makakausap mong ibang freelancers at makakabanding mo rin sila. Sa corporate setup, may mga work-life balance activities ka, like team building, recognition awards night, at year-end parties. Ang saya talaga ng mga itong okasyon. Dito, nakikilala mo ang ibang tao sa iba pang department at naging mas matibay ang samahan ninyo. Sa freelancing, mas nakadepende ka na sa sarili mong diskarte. Madalas, kapag hindi ka nag-setup ng boundaries, magiging blur ang line ng work at personal life. Kaya't mahalagang maglaan ng oras para sa sarili mo. Magpahinga, mag-relax at kahit mag-self-care. Ngayon, madalas natin narinig na sa freelancing, pwede kang mag-work anytime. But wait, kung full-time ka sa client mo, kailangan mong sumunod sa business hours sila. So, kadalasan pa rin 8-hour shift yan. Ang freelancing ay hindi palaging easy-peasy. Para sa mga may full-time clients, kailangan mo talagang ibigay ang oras mo at sumabay sa kanilang oras. Mahalaga na malaman ang expectations ng client at i-communicate mo din ang iyong availability. At syempre, sa corporate world, andyan ang face-to-face interaction with office mates. Yung personal connections na mahirap palitan. Nakamiss talaga yung mga casual conversations, yung mga kwentong hindi mo makuha online. Kasi sa freelancing, madalas online na lang. Minsan nakakabaliw, di ba? Pero hindi ito nangangahulugan kung wala kang puwang para sa social interaction. Maghanap ka ng co-working spaces o attend ka ng local meetups para makasamang ibang freelancers at magkaroon ng networking opportunities. Ngayon, Goodizens, kamusta ang transition nyo mula sa corporate papunta sa freelancing? Ano ang mga culture shocks na naranasan ninyo? May mga pagbabago ba kayong hindi na expect? Share nyo naman ang experiences niyo sa comment section below. And don't forget to share this video sa mga kakilala nyong nag-iisip mag-transition. At syempre, follow and subscribe sa ating social media platforms para updated kayo sa mga susunod na episodes. Hanggang sa muli, Goodizens, remember, kaya mo yan. Paalam!